Okay, so start tayo na ating recording. That is visible. Sige. Sino mag-opening nyo? Sino mag-introduce? Sure, ako na lang. Sige. Good evening, everyone. Good evening, sir. We are the Group 1. My name is Joanna May Acevedo. I am Kathleen Grace Akdal. And we are representing the supply chain and logistics, farm to markets, warehouse, export consideration, and mapping real supply chain. Sorry. Next slide, sir. So we have the objectives. By the end of this learning, participants will be able to design, analyze, and optimize end-to-end supply chain systems, encompassing farm-to-market flow, warehouse operations, export compliance and logistics, and real-world supply chain mapping to ensure efficient, high-quality, and cost-effective delivery of agricultural products while identifying opportunities to connect producer to domestic and international markets, mitigate risk, and maintain compliance with relevant standards. Next slide, sir. So, supply chain and logistics. Supply chain is the overall system that gets product from making to selling, covering planning, and working with all involved. So, ang logistics, it's the whole system that products from when it made or grown all the way to market or the customer. So, example is manufacturer, retailer, and supplier to reseller. So, logistics naman is the part that moves and stores those products, making sure they get to the right place on time and at the good cost. Together, they keep things running smoothly. It's all about moving products from one place to another naman. Next slide, sir. Parang di ko nakilala si Joanna. Si Joanna pa nagre-report. Di ko nakilala eh. No? Parang iba yung... ganda mag-reporter guys na. Pag nagre-report kayo, presentable, formal outfit. Di ba? Para mas confident kayo. Ako si Joanna, di ko nakilala. Si Joanna pa rin. Parang presentable sila. Introduction. In today's interconnected global economy, efficient supply chain and logistics management is essential for agricultural and commodity-based industries. This report explores 4 core pillars: farm-to-market logistics, warehousing, export consideration, and supply chain mapping. By examining these interconnected components, we provide actionable insights to address infrastructure gaps, meet standards, reduce costs, and ensure product reach consumers in optimal condition, key to building resilient, competitive supply chains for both local and global markets. Next slide, sir. So we go for farm-to-market logistics. Farm-to-market or FTM refers to the movements of goods from production sites to local or regional markets. Ito naman is move goods straight to the markets, regional markets. Example is, example si Kathleen, nagtanim siya ng mangoes, maaari akong pumunta sa kanya or maaari siyang mag-deliver sa akin as a consumer. So, it have 4 key elements or includes transportation modes, matching vehicles types, trucks, small utility vehicles to cargo volume, road condition, and perishability of goods. Ito naman is choosing the best vehicle. Example is, a coconut farmer in Talugtog uses a medium-sized truck
to carry 50 sacks of copra to the town market. The paved road can handle it and eat goods for the large amount. Example lang dito is kung gaano lang kadami yung product na kakargahin, yun lang yung gagamitin na vehicle para mas smooth yung flow ng pagdala sa product sa market or sa place. Next naman is route planning. Prioritizing routes that minimize travel time and cost while ensuring product freshness. Dito naman is kailangan natin magplano ng maigi para sa transportasyon. So example natin dito is a vegetable farmer from Benguet grows lettuce and carrots instead of a mountain road that often gets blocked. They take a stable route through Nueva Ecija. This avoid delays, saves on repairs, and keeps the product fresh. For example is dapat pagplanuhin ng maigi kung saan itatanim yung isang product para para hindi magkaroon or ma-avoid natin yung mga delays at magkaroon ng repairs sa mga transportation na gagamitin. Next slide, sir. Last mile connectivity, addressing gaps in infrastructure to reach remote farming communities and underserved markets. So dito naman is fixing the gaps, both farmers who can sell more and consumers who get better access. Example natin dito is a Davao banana farmer can reach the city easily, but nearby Compostela Valley village had muddy roads that got blocked when it rained. After adding gravel and drains to those roads, the farmer can now deliver fresh bananas directly to village store. Before village only got overpriced fruits, now they get better quality at lower cost. Dito naman is kailangan natin makipag-connect sa mga farmers to consumers. Kasi para makaiwas tayo sa overpriced na sinasabi nila. Quality control, implementing checks at collection points to maintain product standards before distribution. Dito na naman tayo sa quality control para mapanatili nating fresh ang ating mga products. Kailangan nating i-check ng one by one ito para hindi magkaroon ng damage at mag-cause ng mga bruised or para makuha natin yung mga tiwalan ng kukuha sa ating product. Example is a Bukidnon pineapple grower checks every crate and their farm collection station, removing damage and cleaning each one before sending to Cebu. Now, almost all set at full price, customer return for good quality and less produce is wasted. Sir, next slide po. Kathleen. Warehousing. Warehousing serves a critical link between production and distribution. Key considerations include location strategy, keeping facilities near production clusters or major transport hubs to reduce transit time. Infrastructure design, tailoring storage conditions, temperature, humidity, ventilation to products, type dry goods, perishable. So, sa warehousing ay ang proseso ng pag-iimbak ng mga produkto sa bodega bago ito ipamahagi sa mga tindahan, distributor o customer. Ito ang ugnayan sa pagitan
ng production at distribution. Ibig sabihin, dito muna nilalagay ang produkto bago ito ibenta o ipadala. Sa allocation strategy naman, ito ay pagpili ng tamang lugar kung saan itatayo ang warehouse. So, bakit mahalaga ang location strategy? Para mabilis ang delivery, para mabawasan ang transport cost. Halimbawa, kung ang factory ay nasa Laguna, mas maganda ang warehouse ay malapit sa port o daungan ng barko, highway, major city, para mas mabilis makarating ang produkto sa market. So, sa infrastructure design naman, ito ay kung paano i-disenyo ang loob ng warehouse ayon sa produkto. Kasama dito yung temperature control, lamig or init, humidity control, moisture, or yung ventilation. Halimbawa naman dito, kung sa frozen meat, kailangan natin ng cold storage. Sa bigas o canned goods, normal storage lang. Sa mga prutas, kailangan natin ng controlled temperature para hindi masira yung mga fruit. Next slide, sir. Inventory management. Using systems to track stock levels, rotate inventory, and prevent waste or spoilage. Security measures. Protecting goods from theft, damage, and environmental risk. Inventory management or pamamahala ng stock, ito ay pagsubaybay sa dami ng produkto sa warehouse. Ang layunin nito ay hindi maubusan ng stock, hindi masayang o masira ang produkto. Maayos ang stock rotation or the FIFO, the first in and first out. Halimbawa nito, kung ang gatas ay may expiration date, ang unang pumasok sa warehouse ay dapat unang ilabas. Sa security measures naman, ito ay protekto sa produkto laban sa mga nakaw, damage, tunog, baha at iba pang environmental risk. Halimbawa dito ay yung CCTV cameras, guards, fire alarms at sprinklers. Next slide po. Sa export consideration, expanding to international markets requires adherence to global standards and regulations. Compliance, meeting import requirements of target countries. Phytosanitary certificates, labeling rules, quality standards. Documentation, preparing accurate commercial invoices, packing lists, bills of lading, and customs declarations. Sa export consideration, ang export consideration ay mga bagay na kailangang isaalang-alang ng isang kumpanya bago magbenta o magpadala ng produkto sa ibang bansa. Mahalaga ito para maiwasan ang problema sa customs, dagdag gastos at pagkaantala ng shipment. Sa compliance naman, o pagsunod sa batas ng importing country, ibig sabihin, kailangang sumunod ang produkto sa mga patakaran ng bansang pagdadalhan. Halimbawa, kung mag-export ang Pilipinas ng mangga sa Japan, kailangan ng phytosanitary certificate o patunay na walang peste ang mangga. Dapat may tamang label tulad ng expiration date at origin. Dapat bumasa sa quality standards ng Japan. Kung hindi susunod, maaaring hindi papasukin ang produkto. Sa documentation naman, ito ang mga papeles na kailangan sa pag-export. Halimbawa, commercial invoice o resibo ng pagbebenta. Packing list, listahan kung paano nakapak ang produkto. Bill of lading, dokumento ng shipping company. Customs declaration, information na binibigay sa customs. Kung kulang ang papeles, maaaring ma-delay ang shipment o mamulta. Next, sir.
Export considerations. Transport and packaging. Selecting appropriate international transport modes. Sea, air, land. And packaging that ensures product integrity during long-distance transit. Sa transport at packaging o pagdadala at pagbabalot ng produkto, kailangang piliin ang tamang paraan ng transport at matibay na packaging. Halimbawa, sa sea freight, mura pero matagal. Sa air freight, mabilis pero mahal. Sa land transport, para sa kalapit na bansa. Kung pagkain ang ine-export, kailangan ng cold storage packaging para hindi masira. Sa tariff naman and trade agreement, leveraging preferential trade terms and understanding duty structures to reduce costs. Sa tariff trade at agreements o buwis at kasunduan sa kalakalan. Sa tariff, buwis sa imported goods trade sa imported goods. Sa trade agreements naman, kasunduan ng mga bansa para bumaba o mawala ang buwis. Halimbawa, kung may trade agreement ang Pilipinas at Asian countries, maaaring mas mababa ang buwis sa produkto. Kaya, mas mura itong mabenta sa ibang bansa. So, ang summary, sa pag-export ng produkto, kailangang sumunod sa batas ng ibang bansa. Maghanda ng tamang dokumento, piliin ang tamang transport at packaging, at unawain ang tariff at trade agreement upang makatipid sa gastos at maging matagumpay ang pagpasok sa international market. Next sir. Mapping the real supply chain. Supply chain. Mapping involves documenting all stages, stakeholders, and flows to identify opportunities from improvement. Step to map. Identify all nodes, farms, collections, centers, warehouses, ports, markets. Map material information and financial flows. Between nodes. Document roles of each stakeholders, farmers, transporters, wholesalers, and regulators. Sa mapping supply chain naman, ito ay pagdodokumento at pag-visualize ng buong daloy ng produkto, mula sa producer hanggang sa customer. Layunin nito na makita kung saan may problema at paano ito mapapabuti. So, ito yung mga steps. Identify all nodes or mga bahagi ng supply chain. Tinutukoy ang lahat ng involved tulad ng farmers, collection centers, warehouses, ports, or market retailers, or ito ang mga stations ng mga produkto. Sa map flows naman, daloy ng materials or impormasyon at pera. Tinitignan kung paano dumadaloy ang produkto, impormasyon, or mga orders, schedule, pera, payment, halimbawa, from farmer to trader to warehouse to supermarket to customer. Document of flows naman, mga taong involved. Tinutukoy ang papel ng bawat isa. Kunwari sa farmers, siya yung gumagawa ng mga produkto. Transporters, nagdadala ng mga goods. Sa wholesalers, bumibili ng maramihan. At regulators naman ay gobyerno na nagbabantay sa mga rules. Next slide, sir. Mapping the real supply chain. Benefits. Uncovering bottlenecks, reducing lead times, enhancing transparency, and strengthening risk management. Tools using flowcharts, digital platforms, or geographic information systems to visualize and analyze the supply chain. So, ang benefit niya ay
ang bottleneck or bahagi ng proseso na nagpapabagal ng delivery. Nabawasan ng lead time. Lead time is yung oras mula order hanggang delivery. Sa mas transparent ang supply chain. Mas madaling makita kung saan ang produkto. Mas magandang risk management. Nakikita agad ang problema tulad ng delay, shortage, disaster risk. So, tools for supply chain mapping. Sa flowcharts naman, digital platforms, GIS, or geographic information system or ginagamit para makita sa mapa ang supply chain. Next slide, sir. Conclusion. Effective management of farm-to-markets logistics, warehousing, export process, and supply chain mapping is essential for building resilient, efficient, and profitable supply chains. By addressing each component with targeted strategies, stakeholders can improve product accessibility, maintain quality, and expand market reach. So, dito sa conclusion, ang maayos na pamamahala ng logistics mula farm hanggang market, kabilang ang warehousing, export processes, at supply chain mapping ay mahalaga upang magkaroon ng matibay, efficient, at profitable supply chain. Sa pamamagitan ng tamang strategies, mas napapabuti ang accessibility ng produkto, kalidad at lawak ng merkado. Next. Tama. That is the end. Tapos na yun nila. Nakamute niya. Tapos na yun. Sir, tapos na. Pareho silang blooming, no? Pag reporting. Kaya tingnan niya, si Catherine Grace, blooming din. Presentable talaga silang dalawa. Baka formal naman. Next report na. By the way, sila ay magpapa-quiz bukas. Tapos lang, normally, ganun at quiz natin, 7 o'clock. 7:20. So, yung ginawa para parehas lang. Kaya hindi lang is pag sila hindi lang 7 to 7:20. So, ganun din, lahat magpapapis. Para standard tayo. 7 to 7:20 yung ating finally. Let's go to the Q&A. Priority natin, kung sino yung next na reporter. Anong group niya, Joanne? Anong yun? Group 1, sir. Group 1. Sino Maribel? Anong group ni Maribel? Group 8, sir. Group 8. So, group 7 ang next na magre-report. Salitan eh. Group 8, group 1, then group 7. Sino ba mga group 7? Just Tony, sir. Mga group 7, kaya just Tony, kayo ang ating priority ngayon sa Q&A. Then after group 7 magtanong, kasi kami ating pattern, Kasi nung next reporter, sila yung ating priority sa Q&A. Then after them, yun na magtanong yung mga classmates. Okay, so, at baka makalimutan ka na, Alice Tony, I might forget to give the report, so paalala mo sa akin para ma-ibigay ko sa inyo. Okay? So, let's go. Then after the questions, ako naman yung magtatanong sa kanila and also some inputs about the report. Kasi collaboration tayo, yung report, I also give my inputs about the reporting. Okay, so question. And of course, mga nagtatanong, recorded naman siya as participation.
Pag wala pa yung group 7 ng tanong, so yung ibang classmates, pwede naman magtanong lang. Kapag naka-raise ng hand dyan. Saglit lang for a while. Okay, trying back. Sige, meron magtatanong. Yung Joanne, isang member niya, hindi na dumating na, wala talaga. Hindi na siya dumating ngayon. Wala, sir. Oh, ganun talaga mga reporter, na? Pag reporting day talaga, di na lang absent pa ngayon eh. Pero next, wala pa na kompleto na, wala pa na kompleto. Last reporter, meron ding kulang sila. Pag reporter kayo, may Yes, sir. na na open kayo. Present yung pag-reporting day nyo. Kasi graded yan eh. Walang grading iba. Okay, wala pang nagtataas ng kamay. Nagtatanong dyan. Test the mastery level ng mga reporters natin. So, walang mag-ask ng question. Okay, pag walang mag-ask ng question, ako na lang magtatawag. Baka magtatawag ha, baka kasi nahiya kayo magtaas ng kamay. Ako na lang magtatawag ng mag presentation or magtatanong. Okay, so Sir, excuse me, sir. yes. Sir, bukas is wala pong kuryente. Hanggang 6 po. Okay, so question for the reporters. Bakit tinawag siyang supply chain? Nasagot dito, dalawa lang naman eh, si Joanna or Kathleen. Bakit chain? Bakit may word na chain? Sir, chain, it means processes, I think. It means process. So, process, ibig sabihin may mga parts na interconnected. Yes, sir. Chain, no? Kasi sinabi natin chain, it starts from your supplier. Yung product, for example, you are
you are the farmer. Yung products kang i-deliver from farm to market. Pag agriculture ka, yung farm mo, meron kang mga suppliers na contract. Example, taga-deliver ng abono, taga-deliver ng mga fertilizers, ng mga seedlings, ng mga supply, machinery, materials. Yung mga suppliers mo, they are part of the supply chain. From the supplier pa lang, they are already part of the supply chain na matanggap ka properly. Then pag ginamit mo ang supply nila, yun na i-deliver na papunta sa market. So, chain kasi, so para sa kadena, no? It starts with the suppliers, then papunta sa wholesaler, yung yung taga-contract. Tulad nung napanood ko dati sa sa Eyewitness. Paborito kong panoorin Eyewitness na ni babaeng sa documentary. Cara David, ayun, si Cara David. Meron siyang feature dati about yung mga isda, yung mga isda na ginagamit sa aquarium. So, yung mga isda ay nagaling sa dagat, ang pinakaunang part ng supply chain, yung mga fishermen na sumisisid sa dagat o kumukuha ng mga goldfish sa mga corals. Tapos yung mga fishermen, meron silang pinaka-contact ba? Kasi nagdadala ng mga plastic na isda papunta sa bayan, for example. Yung pagdating sa bayan, meron siyang binibigyan ng parang warehouse na dinideliveran ng mga goldfish. Then from the warehouse, dadalhin doon sa airport. Hanggang makarating sa Europe. Pagdating sa Europe, panibago ng mga retailer. So you can imagine, yung mga goldfish pala papuntang Europe, ang dami yung pinagdadaanan. Kaya minsan yung mga goldfish hindi na umaabot sa Europe, sa Britain, sa France, hindi na umaabot kasi maraming pinagdadaanan yung mga goldfish. So marami kahaba yung mga supply chain. So I'm moving the slide. Dito sa kanilang supply chain, sino ba yung mga kasama? Siyempre, wholesaler, the agent, parang pag marami yung mga products from the fishermen, agent pa rin tawag doon, yung sinasabi ko agent. Hindi naman hindi pala sa wholesaler. Kasi ang wholesaler, ginagamit yung pag maramihan ng products pero pag mga isda lang yung agent yung tawag nila. So, I'm moving the slide. Production, raw manufacturing, marketing logistics. Ano bang ginagamit na ano mga normal na ginagamit sa transportation sa logistics, supply chain? By the way, before I go to that question, ano ba pinakaiba ng supply chain sa logistics? Kasi ang kanilang title ng kanilang report now is Supply Chain and Logistics. So, magkaiba yung dalawa. Ayaw pinagkaiba ng supply chain sa logistics. Sir, ang pagkaiba ng supply chain at saka logistics is yung supply chain, sir, yung parang cycle ng isang product or the process. And sa logistics naman, sir, kung paano i-move yung isang product sa customer. Okay, so logistics, paano minumove? Ang logistics, paano minumove sa supply chain? Mga products. So parang pag sinabing logistics, parang involved dyan yung mga warehousing, parang nasa loob. But nasa logistics, parang sa loob ng isang company lang yun. Pag sinabi natin supply chain, it involves many players, retailer, wholesaler, distributors.
At bawat retailer, meron silang sariling logistics. Wholesaler, meron silang sariling logistics. Paano minumove? Example, tray, boxes, forklift, warehousing, pag-store ng inventory. Yun tinatawag logistics. Tapos pag lumabas na sa kanilang company, yun, dadaan na naman sa supply chain. Pag sinabing logistics, parang more or less, it is inside, internal sa isang company. Na minumove natin sa different parts ng supply chain na tinatawag natin. So moving on to the question kanina, so I will go back to the question. Transportation modes, ano ba yung type of transport na ginagamit natin? Transportation modes, matching vehicle type. So maraming klase ng vehicles. Ano ba mga dalas natin ginagamit ng mga vehicles sa supply chain? Sir, truck. Sa truck. So ibig sabihin may mga land transport. Yes, sir. Can be combination of truck, land transportation truck. As combination of air transportation. So lahat, land transportation, air transportation, and sea transportation. Kasi pag masyadong malayo yung mga products, paramihan, parang hindi pwedeng salisi ang plano sa mga, sa mga container ship. For example, galing sa, yung kaninang mangoes galing sa isang lugar, i-export natin. Hindi sa aeroplano yan. Kumara ko yan. So example, galing Cebu, galing Guimaras, from the farm to the airport, to land transport. From the farm to the seaport, land transport. Tapos from the seaport to Metro Manila, sea transportation. Tapos siguro pinakalas yung air transport. Iba-iba, no? Ang land transport marami. Truck, railway, delivery, yung mga couriers are part of the supply chain. Yung mga nag-deliver ng mga grab, motorbikes, they are part of the land transportation. Part sila ng logistics. Kumbaga yung mga courier, sila yung last mile. Sinabing last mile, sila yung last na magdi-deliver papunta na talaga sa customer. And sinasabi ko, last mile connectivity, example. Addressing gaps in infrastructure to reach remote. So pag malalayo na, hindi na siya pwedeng truck or barangko or air transport. Ginagamit natin din ay yung last mile. Yun nga, yung mga naka-motorbike. So they are part of the supply chain. And sa quality control, ano ba mga mga tips nyo pagdating sa quality control, implementing checks ng mga product? Example, yung mangga kanina, gawin natin isang sample. Pero ang quality control na pwede natin gawin sa mga mangoes. Kasi ang mangga, sabi ko, di ba, masyadong hindi ka ng mangga kasi nga, minsan, pag may nakitang batik-batik, kulay black yung exporter, nare-reject yung mangga. So, anong natin? Yes, sir. Pwede natin gawin para yung quality ng mangga ay maganda. Export quality. Nabalutan ba sila? Binabalutan ng plastic or alaga. Control yung pegang hindi may mga net. May mga net yung farm palibot. Hindi pasukan ng insekto. Hindi pasukan ng mga aphids. Pilipad kasi delikado yung pinapuan. So contaminated rin. So iba binabalutan pag malalaking mga producer products,
So, binabalit na ng ano. For example, pag yan ay langka, binabalutan. Pag maliliit yung mga ano, hindi mo pwedeng balutan lahat ng mansanas, no? O lahat ng mangga. Hindi na practical doon. So, net yung kanilang ginagawa. Tapos, sa warehousing, anong quality control ang pwede nating implement, no? Pagdating sa warehousing ng mga products. Kasi may time may mga products na for export, for example, or galing sa farm, na ilalagay sa warehouse. So, ano pwede nating tandaan para at least yung quality ng mga products na nasa warehouse ay maganda pa rin. Kapag may guard, pwede may guard lang yun. Ito yung ginagawa na refrigerator. Proper temperature ang kanilang ginagawa. So, they spend a big amount on... Teka nga pala, check ko lang ha. Baka ang kausap ko dito, yung Joanna lang and si Kathleen. May mga tao mo ba dyan? Meron, sir. May kasi sina. Hindi yung putin yung kasi sina. So, siguro natulog. Di ba yung proper temperature, controlled temperature, no? Talagang they spend big amounts on refrigeration, yung mga magagandang lalagyan. Yung bang pagka-transport ay hindi masisira, hindi alog-alog sa packaging pa lang. Kung bakit yung packaging ng mga products ay hindi lang siya pang branding, kundi yung mga packaging ay pang protection pa rin. Para while in transit or while traveling, maganda pa rin yung quality ng products. Yung mga boxes na corrugated, yung bang para sa may food sa loob. Para kahit magalaw yung mga products, hindi siya malalamog. Patient strategy. Sinasabi ko, storage condition, temperature, humidity, proper ventilation. Product kasi perishable. Madaling mabulok, so ang quality control dyan, yung van transport, yung nalagyan mismo pag naka-refrigerated. Gastos pero assures good quality dun sa product. Okay, ano bang pinagkaiba ng stock in sa stock out? Inventory stock in, inventory stock out. Nasabi ko ba dati, before we go to that, nasabi ko ba dati na pag reporter kayo, pwede kayong magpa-games, magpa-icebreaker. Pwede kayong mag-intermission number. Siguro si Joanna may intermission number na kalimutan. Mga susunod na reporters, no, pwede kayong ganun, icebreaker, games. Isang school ko kasi, pag nag-reporting, although doon face-to-face, before they start the reporting, meron mga silang pa-games or icebreaker. Meron pa siyang intermission number ay kumakantas. Parang talaga, para siyang program. Although, face-to-face naman yun kasi. Pero sa online pwede natin gawin, di ba? Before we start, puzzle, icebreaker, or oratorical explanation. Okay, so my question, what is the difference between stock in and stock out? Sir, sa stock in sila yung tumatanggap at nag-aayos ng produkto, sir. While sa stock out naman, sir, sila yung kumukuha at nagdadala ng produkto. Hindi ko naman masasama.
Pag stock in ay raw products or supply materials, raw mat, ay papasok. So, dalawang klase inventory. May inventory or we maintain the inventory ng lahat ng products, raw materials na papasok sa ating stock room, for example, galing sa supplier, galing sa production, or transfer from another department. Yung pag yan ay naggamitin na sa production. So yung palabas naman ng mga materials galing dun sa stock room. Palabas papunta sa sales, bibenta na, gagamitan sa production, mga raw materials, sa palabas, mailipat mo ulit. Mga products na obsolete, mga products na nasira, spoilage or shrinkage, nilalabas na natin sa stock room mga yan. So marami kasing reason bakit lumalabas sa stock room yung mga products or raw mat. Example, nabulok mo sa shrinkage, nilalabas mo yan. So ilipat mo siya sa kabilang department, transfer out. Security measures protecting goods from theft. Ito maganda pag-usapan to. Paano ba maiwasan yung nakawag? Paano maiwasan yung mga pilferage or yung pag-umit ng mga products. Example, kahit mangga yan, mangga or mansanas sa warehouse, we should protect them from theft, protect them from damage, from environmental. So dito lang tayo sana protecting goods from theft. Kapag may wasang manakaw, pilferage, or masalisihan, no? Ang security measures ang pwede natin gawin sa ating mga warehouse. Kasi pag yung step ay hindi natin na-protectahan, araw-araw may mangungupit. Butan kung pera-peraso lang, ay pamano kung box yung ikukupitin nila. Maubos ang natin, ang mga supplies, di ba? So how do you prevent them? Sino bang magnanakaw? Yung employee mismo. Pero yung employee, pwedeng tagalabas. Ito, how do you prevent employee from stealing yung mga goods or products ng warehouse? Employee monitoring, sir. Employee monitoring. Merong CCTV, you can install, although CCTV are now standard naman, di ba? Pero baka kasi limited yung CCTV. May mga parts ng warehouse na hindi siya nakikita ng CCTV. Pag isa lang ang yung CCTV. Dapat, marami kang CCTV dapat. Para yung mga corner-corner, ay nakaka-capture. And another one, siyempre ang CCTV, dapat merong bantay. Kasi pag walang bantay yung CCTV, naka-CCTV ka, kaya lang, nanakaw na. Kasi walang bantay, walang nagmumunin, walang tumitingin, walang nanonood ng CCTV. So may isang tao dapat naka-monitor niyan, di ba? Parang pag nanonood ka sa YouTube na mga nakawal, mga salisigang sa YouTube, sarap panoorin, di ba? Pero magtataka, bakit hindi na na-check? Bakit hindi nahuli ka agad? Kasi walang bantay. CCTV. So, empleyado natin, ang ginagawa ng iba, bawal magdala ng bag sa loob ng warehouse. Sa garden maggamit nila. Pero yung ka na maggamit, dapat ay transparent. At dapat din, hindi nila kinakaibigan yung guard. Kasi ganda ito yung college ako, no? Based experience, itong college ako sa PUP. I was working with Wendy's Hamburger. So, bawat uwian, college ako pagkaloko din ng college ako . So, bawat uwian, nag-uwi ako ng mga gamit galing sa Wendy's Hamburger.
Example, tissue, gano'n. Plastic cups, Snowy Green eh. Scotch Brite. Kasi ang daming supply Scotch Brite doon sa Wendy's. So, inuwi ko sa bahay. Garbage bag, yun, inuwi ko yun. So, bakit inuwi? Kasi kaibigan ko yung guard. So, kayo dapat ay, yung guard nyo ay hindi masyadong palaki-ibigan. Kasi pag palaki-ibigan yung guard nyo, may chance na, ano siya, takot sama noong mga employees. So, makakapag-uwi sila ng ng product. Alam ng guard, pero hindi na chinecheck. Ang guard dapat ay palagi siyang pinapalitan every 6 months. Para strict yung guard. Hindi mo ipagawa ba dyan? Itong si Icon Oberita. Wala na dyan, di ba? Export considerations. Of course, some products are export. So dapat export talaga dahil talagang mataas yung quality ng mga products. Pag nag-export ka ng hipon. Example, hipon prawns for Hong Kong. Dapat yung size ng hipon pare-parehas. Kasi pag may isang hipon na kulang sa susukat, rejected. Ganun katindi ang pag-export yung ating pag-export quality. Sa dito, ano ba yung bilis of lading? Pinakita ko dito ang panay. Bilis of lading, ano bang laman yan? Sa documentation kasi, may invoice, may packing list. Packing list, ito yung nakalagay sa isang box, di ba? Kung naman isang box, ito yung kanyang packing list. Ang sinabing invoice, ito yung magkano yung babayaran ng receiver doon sa Hong Kong. Yung customs declaration, ito yung tinatataka ng customs na sabihin, clear na yung products. This is smuggled. Tapos meron ding bills of lading na yung pinatawag. Ang laman ng bills of lading. Ito ginagamit ka rin natin. Ginagamit din natin yan. Pag tayo mag-deliver example sa mga sasakay sa aeroplano, sasakay sa barko. Ano bang laman ng bills of lading? Is bleeding. Nakalagay dyan yung Example, pangalan ng receiver. Yung laman, title, Sa legal document, sir. Sorry, yung legal. Legal document po yun. Okay? Legal document. Tapos nandyan yung kung sino nagpadala, sino yung shipper, sino yung exporter, kung sino yung magre-receive. Tapos mga details ng laman, example, pag yung mga prutas, mangga, mansanas, sa mga description, yung weight, package count, ilang karaso, yung volume. Doon ang laman ng bills of lading. Export, okay. Ano yung tariff? At naman dami kong tanong, samantalang kanina mga tinatanong ko, wala silang mga tanong. Alam mo yung tariff plus? Kasi wala nagtanong eh. Kasi pag nabasa mo to, tariff, kasi may alam nyo. Pag hindi itatanong nyo sa reporter. Example, trade agreement, alam nyo ba? O pag hindi, yan tinatanong sa reporter. Wala nagtatanong kanina eh. Example, hindi natin lang yung what is tariff. Itanong natin sa reporter, what is tariff nga naman. Si Kathleen Grace ang sasagot, si CJ.
CG. So, yung tariff yung buwis sa imported goods. Buwis. Sabihin, pagpasok sa isang country, nagbabayad ng tariff, customs duties, no? Kasi pag yan ay pumasok sa Pilipinas, for example, ng mga gulay, mga rice galing from Vietnam, galing from Cambodia, for example, pasok sa Pilipinas, bago mapasok dito yan, may binabayaran silang tax, mga tariff, no? Example, based sa per tons, per kilograms, per metric tons. Tapos sabi ng customs, mga tonelada ng bigas, 100 pesos ang tariff. O pwede naman sa based on the value. Based on the value, example, pag ang in-export mo kasi example, sasakyan, ito ng customs, okay? Yung tax or tariff mo ay depende sa magkanong value ng isang sasakyan. Example, Ferrari na kotse, pinasok sa Pilipinas. Ang amount ng Ferrari ay 5 million. Sabi ng customs, okay, yung tax dyan ay 10% ng value ng Ferrari. So, 10% ng 5 million. That is 500,000. Yun ang tax tariff. Based sa value and based sa specific measurement. Binibayad na. Pag hindi binayaran yan ng importer, pinadan sa customs, yan tinatawag natin mga smuggled goods. Kaya murang smuggled goods, example, murang bigas, murang mansanas, pag mura yan, pag sarabing smuggled, hindi siya dumaan sa customs. Hindi siya nagbayad ng tariff. Okay, I have no more questions. So additional input dun sa kanilang mga report. Start tayo sa slide. Ayan. So as I said kanina, iba yung supply chain sa logistics. Ang logistics para mga ginagamit, paano minumove ang mga product. Example, warehousing is part of logistics. Ang warehouse nasa loob ng company. Pero pag nag-move na yung isang product from the warehouse, papunta sa wholesaler, papunta sa retailer, papunta sa last mile na courier delivery, naka-motorbike, papuntang tindahan, papuntang grocery store. Yan ang mga katawag nating supply chain hanggang makarating doon sa mga customers natin. And these objectives, actually, we call this the learning outcomes, no? Natapos ng lesson, din dapat ng matutunan. Supply chain logistics, that is the definition kanina natin. Farm to market logistics, warehousing, export consideration, supply chain mapping. Farm to market logistics. Important ang logistics. Kasi pag walang logistics, wala kang way paano mo dadalhin ang products mo papunta sa market. Imagine mo to na pag walang supply chain, ikaw ang magdadala ng product mo papunta sa market. This is very difficult for the farmer, for example. Example, pag wala siyang capital, pag wala siyang panggastos, example, mabayad sa truck, mahirapan siya. Pag malayo siya, mahirapan siya. Kaya nga, that is importance of supply chain. May mga tao, may mga partner, may mga organization
that that is in between the farmer and the market. Yung mga organization na gano'n. Para sa intermediary, nagpapamagitan. Hanggang makarating yung product pupunta sa market. Yun yung mga tinatawag natin mga supply chain. Then, to do the supply chain, may mga transportation tayo ginagamit. Transportation modes. Parang modes is example, isang araw, no? De-deliver ka. Saan yung first stop? May pinagdadaanan na station, for example, isang product bago makarating doon sa market. Yun ang mga mode. So, bawat stop, bawat station, bawat tigil ng product. That is what we call the mode. So, pwede siyang land transport. Then, next mode is airport naman. Sa airport na airport, then mode yun or stop. Kasi sa kabilang airport, ano naman gagamitin? Yung land transport na naman, papunta sa pier. Din mula sa pier, papuntang Hong Kong. Bagong mode yun. So, easy transport naman yung gagamitin. Then, pagdating sa isang lugar, siyempre, no, before you load yung product, meron muna ng warehousing na gagamitin. Kaya kanina, may quality control sa loob ng warehouse. Pag wala kasing quality control, maraming products ang discard. So sayang lang yung product. Pag nasisira, example, wala kayong proper warehousing. So important yung quality control. Proper ventilation, proper refrigeration, tapos proper storage. So, crate yung malalagyan, no? Ay talagang example may foam, hindi na alog mga products. And may warehousing tayong tinatawag. Warehouse is part of logistics sa loob ng isang company. Critical link ang warehouse natin kasi nga kahit napaganda ng pagkaka-transport ng product, yung van, properly refrigerated. Kaya nakasira pa rin yung product kasi pagdating sa isang warehouse, hindi naman maganda yung warehouse. Butas-butas yung bubong. And meron tayong mga different types of warehouse na ginagamit. Ang warehouse binabayaran natin. Kasi pag wala kang selling warehouse, mag-arkila ka na warehouse. So maraming klase ng warehousing na ating pwedeng walang problema kung wala kang warehouse. Kasi may mga warehouse na pinapaupahan. Ito mga tinatawag natin public warehouse. Public warehouse, ito ay we don't own the warehouse. Ito ay pinapaupahan ng mga tao. Na negosyo ay magpaupa ng mga warehouse, example per week, per day. Sabihin natin doon may store yung mga products mong mga mangga, mansanas. Sabi ng may-arang warehouse, ang bayad sa warehouse 1,000 per day. Sige 1,000 per day. Na meron siyang bayad. That is public warehouse. Sabihin, accessible to public. Yung mga walang warehouse at gustong umupa, mag-rent out at isang public warehouse at temporary storage sa mga products habang inaantay for export. Yung mga accessible warehouse sa public, kaya tinawag sa public warehouse. And affordable, diba? Kasi sabi natin ngayon, 1,000 lang per day yung bayad. Madalian lang naman, so okay lang kasi saglit lang naman ang warehousing mo. So okay na 1,000 per day. Isang public warehouse, they are ideal for short-term storage. Kung saglit lang, 2 araw, 3 araw lang, so 3,000 lang. Pag merong public warehouse, merong private warehouse. Isang private warehouse naman, this is the opposite. Ito hindi mo pwedeng gamitin. Hindi mo siya pwedeng rentahan kasi ito ay gamit lang ng mga
mga farmers na mayayaman, diba? Meron silang sariling warehouse. Sabi for export yung product, ganun muna, malalaki. Talagang nagpagawa sila ng simentadong hindi ito mga warehouse, hindi ito yung mga kubo-kubo, hindi ito yung mga ang tawag dito sa probinsya, ng mga kubo. Hindi sa kamalig ha. Kasi simentado talagang pinagawa, biyero, simentado siya, malaki, baka ng tigas ng may-ari. So, yan ay hindi nila pinaparentahan. Yan ay for private purpose na. Pag private warehouse, so mas kontrolado nila yan. Increase control over the building and facilities. Yung mga ginagamit ng mga companies, no? Isang company na malaki. Ang negosyo ay hacienda, so meron silang private warehouse. So mas exclusive to. Exclusive para sa mga may-ari lang. Hindi siya pinaparentahan. Public and meron namang cooperative warehouse, no? Mga co-op naman, example sa Balisteros. Yung mga farmers, meron silang pero sa cooperative, parang they contributed an amount para kapagpatayo ng warehouse. So ito ay pag-aari ng lahat ng owners ng cooperative. Kung maraming mga negosyante, maraming mga co-op, maraming mga farmers, ito maganda ito para sa kanila. Grupo ng mga farmers, this is good for them. Accessible, tapos they combine their investment, combine their amount, capital, para magpagpatayo ng warehouse. Mga klase ng warehouse. Then warehousing. May inventory management din, no, sa warehouse kasi ang laman ng warehouse sa mga inventory. Dapat maling bantayan, no, mga warehouse tips. Example, pag may warehouse ka, what are the benefits of having a warehouse? Pero mali ka, wala na. What are the benefits of having a warehouse? Bakit dapat natin i-warehouse? Yun, storage. Pag may warehouse, improve ang storage. Pag may warehouse, improve yung pag-pick up ng products. Improve yung packaging ng product. Tapos meron inventory management. Sa inventory, meron tayong mga sinusunod ng mga inventory tips. Binanggit nila kanina, di ba, na FIFO? The first in, first out. Sabihin, yung unang dumating sa warehouse, yun dapat ang unang ilalabas. Hindi masyadong mabulok ng mga launa. Meron ding stock levels. We should track the stock level. Inventory, ibig sabihin, inaalam natin ang laman ng stock warehouse, kung paubos na, kung may stock pa ba or wala. And warehousing prevent waste or spoilage. Sa warehouse pala dapat siya pinabantayan, dapat siya pinoprotekta. Example, cleanliness mo. Palagi namang standard cleanliness, keep it clean and clear. Safety equipment, tinitrain natin mga tao sa warehouse. I-secure the storage, CCTV camera, may guard. Meron ding hazard management kasi in case na nasunog. So, yung warehouse, meron tayong mga hazard management. Kinos ng bigas nasunog, no? So, you can imagine gaano ka hindi yung effect. May regular audit sa warehouse. Always check. Preventive maintenance ng warehouse. Example, pag nakita mong mayroong butas, preventive, di ba? Tatapalan ka agad yung bubong, yung yero, yung pinsame. Para hindi siya lumaki. Security measures. Important yung mga protocol, protecting goods from theft, from damage. No? Pag meron kang warehouse, for example, how do you do security measures, physical access control? You control kung sino nakapasok sa warehouse. Hindi lahat ay pwede pumasok. No? Tapos pag lahat nakapasok, so mas prone sa pilferage yung mga mas prone sa kupit.
warehouse. Dapat meron kang physical access control. Ibig sabihin, mga key employees lang ang pwede pumasok. Or mayroon sila mga sariling susi or pin code, biometric. Pag high-tech kayo sa warehouse, hindi susi ginagamit, biometric, scanner. Yung mata mo yung gagamitin para makapasok sa doon sa warehouse. Or yung fingerprint, that is biometric, mga high-tech. Security measures, okay, meron kang surveillance system like CCTV, like vision, i-monitor na entry points, tapos mga loading docks. Security measure, meron kang perimeter structural security. Hindi lang yung loob ang natin na pinoprotect ng warehouse natin, kundi yung palibot ng warehouse. Inventory and asset protection, example, pwede mo gumamit ng RFID, mga barcode scanning. Personnel and procedural security, mga bantay mo sa warehouse, o na meron kang background check, baka mamaya nakuha mong warehouse man ay merong history na nagnanakaw. Trade staff, visitor management, hindi lahat ay pwede pumasok ng bisita. Tapos, you can also use technology. Example, may alarm. Pumasok, mag-alarm. Vehicle and cargo control, mga vehicle na may RFID. And that is about the warehouse, no? Then move to the next one. Export consideration naman. We mentioned kanina yung mga we already discussed, no? What is bills of lading? Export consideration. Mga tips or techniques pag nag-export. O dito yung yung research on the document na ginagamit. Example, pag ma-export ka sa Hong Kong, yung research magkano yung tariff na babayaran pagdating sa Hong Kong. Yung plano ka, di ba? Yung mga prices mo, you adapt. Kasi pag nag-export ka sa Hong Kong, iba na ang market mo dun eh. Hindi na mga Philippine, for example. You can adapt the product pagdating doon, you can adapt the price, magbabago ka ng pricing, magbabago ka ng marketing strategy. So, pagdating doon, may mga compliance kang example, Hong Kong is different country, so meron kang mga law doon comply, different from the laws here in the Philippines. Paperwork, certificate, mga bills of lading, finances, payment, insurance sa mga products mo kasi pag i-export ka dapat naka-insure niya para kahit bumagsak yung aeroplano o lumubog yung barko, protected yung products mo. Or you can also use mga reliable partners, logistics, dapat mga partners mo na yung nag-transport ba, yung barko dapat at least kilala mo na, i-background check mo mamaya, saan dali yung products mo, di ba? Hindi dali sa Hong Kong, mga hinijack. Nakarating sa Hong Kong, hinijack na din yung products mo. Nag-iba ng ruta yung barko, hijacker ba? Yun mga tinatawag natin select reliable logistics partners. Minsan nga yung motorbike minsan, last mile. Mga courier minsan hindi nakakarating sa mga on-time products eh. Pinanakaw nila. Na-hijack na yung products. Then dito, leverage the trade agreement. No? So, pag meron trade agreement sa isang country, example, meron trade agreement tayo sa China. Pag may trade agreement, yung tax ay mababa. Kasi meron agreement. Yun ang nilaleverage natin. Ibig kumbaga kung saan may agreement ng isang country, doon tayo nag-export. Para yung tax ay mas mababa. Or mas liberal, mas free, ipagpasok ng products doon.
Yes, so meron tayong bilis sa blading, no? Pag transport. Very important. So, ayun, wala na akong, I don't have questions anymore. I don't have um, lecture. So, I will go to your activity now. So, ganun din activity niyo, di ba? We are... Okay ka lang. Check nga ako dito naman. Parang 20 pa rin. Open camera nga kung may tao pa dyan. Mawala ng tao dyan. Check lang ako ng screenshot ulit ako. Sinong open, yun ang present. Kasi pag wala dyan, no? Hindi siya makapag-open kasi hindi nila alam. Marami pa pala. Ito nga pala yung I will exit this one and go into sample. Kasi ang topic nila ngayon kasi nga now is about logistics, supply chain, and mapping. I'm just going to present a sample ng mapping. Basically ng mapping, mapa. So, is the presentation basically dito. Sample ng mapping. Sample ng mapping sa isang supply chain. Pag sinabing mapping, yung flow ng products from the farm papunta sa mga parts ng supply chain o community papunta sa customer. Isang tinatawag natin mapping. Nakikita natin yung mapa. Yung pinagdadaan ng isang product from the supplier. Sabi ko kanina, ang supply chain ay nag-umpisa sa mga suppliers ninyo. Hindi siya nag-umpisa sa inyo as owner. Supplier, mga raw materials na papunta sa production, ikaw to. Finish good na warehouse. Ultimately, hanggang makarating, sell to customers. Yan ang mapping. Part ng kanilang report. Okay? So, sa inyo, ang gagawin nyo, ay gagawa kayo ng mapping. Ang ganito. Dali lang naman gawin yan no? Example, hindi sa downloaded Gawin nyo to sa PowerPoint. Yung ba magda-drawing ka, hindi naman drawing example, hahanap ko ng image sa social media, isang raw materials, di ba? So, lagyan mo ng arrow. Tapos example, production, lagyan mo ng arrow ulit. Tapos meron isang label, producers. Yan. Diba itong mga figure na to, pwede naman gawin sa AI yan. So parang gagawa ng sarili mong mapping ganito. Hindi siya downloaded. Kasi papagawa natin to sa PowerPoint. Okay? Para sure tayo na hindi siya downloaded. Isa-isa yung ginawa. Supplier, image, ginawa may arrow siya. Then Roman, pa rin image, iba mo sa PowerPoint. Sa PowerPoint siya gagawin para sure tayo. Malit ka naman sa PowerPoint yan. Yung papasa sa akin ay PowerPoint. Pag send ako mamaya ng email address, then yung isa-send yung inyong PowerPoint na ginawa. Para hindi siya downloaded, isa-screenshot. So, individual, separate siyang gagawin bawat image. Kasi pag gano'n yan,
madaling maghanap ng sample nito sa sa internet o sa website. Kapag yung sarili mong gawa, yun ang maganda. Sariling mapping mo.